Ang paparating na balita. Patay na si Padre Damaso. Ang damputin daw ay duguan ng mukha at di na umihinga. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Dapat lang naman niyang asahan ng gayon. Tignan niyo ang pinagagawa niya sa kumbento kaninang umaga. Ano na naman ba ang kanyang ginawa? Binugbog na naman ba kanyang katulong? Ano ka mang ginawa niya? Ikwento mo nga. Nakita niyo ba ang isang mistisong testigo na umalis sa Krista kaninang umaga habang nagsasalmon si Padre Damaso? Oo, nakita namin. Nakita rin ni Padre Damaso. Pues, pagkatapos ng sermon ay pinatawag niya ang mistiso at tinanong kung bakit umalis. Hindi po ako marunong magtagalog, sagot ng lalaki. Eh bakit parang nangiinsulto ka? Bulyaw naman ni Padre Damaso at binigwasan ng suntok ang mistiso. Gumanti ang mistiso at nagsuntukan sila ng pare hanggang sa awatin. Hindi ako sang-ayon sa aksyong iyon ng Franciscano. Dapat tayo ay tumuto sa pinagagawa ni Padre Damaso. Dahil pag nagsawalang kibo tayo sa nangyari sa mistiso, ay maaari din itong mangyari sa atin. Nagbalik tayo sa panahong Nero. Nagkakamali ka. Si Nero ay isang dakilang artista, samantalang si Padre Damaso ay isang bulok na predikador. Mahirap patulang kung sino ang tama at kung sino ang mali. Kung naging mahinahon lang sana si Ginoong Ibarra. Ang binata ay siyang nagkilos matanda at ang matanda naman ay siyang nagkilos. At ang sabi niyo sa akin ay wala man lang nangas na umawat sa kanila. Kundi ang dalagang anak ni Kapitan Tiago. Wala ni isa. Ay, masama talaga to. Dinadalangin ko sanang huwag siyang pabayaan ng kanyang kababayan. Ngunit mga Ginoo, ano ang magagawa natin? Ano ang magagawa ng mamayan? Kahit ano pa ang mangyari, palaging tama mga pare. Ang sabihin mo ay lagi silang tama sapagkat tayo ang nagbibigay daan at umaming lagi silang tama. Kapitan Tinay, ano ang may isip mo? Halimbawa, biyuda ka na at narinig mo ang nilalay ang iyong asawa. Ngunit na kayo ko lamang yung anak na si Antonio. Hindi ko siya bebendisyonan. Hindi mo bebendisyonan? Ako, hindi mo magagawa yun. Walang ina ang dapat magsabi ng anak. Pero ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi dapat limutin ang isang malaking kasalanan ito. Mas banal pa rin ang alaala ng isang totoo rin niya. Paano niyo naisip anak ko kagandang pagkatalo niya? Anong masasabi ninyo sa pakundem ba at sa ekskomunikasyon? Patawarin siya ng Diyos sapagkat Diyos na rin ang nag-utos ng dakilayan ng ama at ina. Pero para sa akin, ang mabuting anak ay magiging mabuting asawa at ama. Paniwalaan mo ako, Sister Rupa. Ano? Ang unang kong tungkulin ay ang iligtas ang aking kaluluwa. Ano sa tingin mo, Kapitana Tinay? Tama ang pura parupa, ngunit mas tama pa rin ang Diyos. Ang nakakabala sa atin, may posibilidad silang hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ano? Bakit naman? At sino na sa'yo wala ng paralan? Ako nagsabi, bakit? Mas masama pa sa tawag na ang paslupa. Ganon lang, nang minsan natawag na ko niyan ay hindi naman ako nasaktan. Yok, wala namang sasama sa pagtawag ng negro. Di tulad ng bukang bibig ng Teniente. So